For the transverse welds, so ang i-ratio natin L over W. Ang length sa transverse welds is yung depth ng angle, no? Ito, which is nasa pangalan yan, no? 102. So 102 divided by 6.35, that is 16.06. Less than 100 then, no? So therefore, ang beta din is 1.0 for the transverse welds. Saan po ba galing ang beta na yan? Ang beta, yan o, yan. Kapag daw ang ratio ng L over W is 100, less than 100, 1.0 lang ang beta. And then for other ratios, ito yung formula. We can now compute the R sub NWL. Ibig sabihin ng R sub NWL is yung strength nung longitudinal mo, kaya L yan. So yung nakuha mong 650.521305, ita-times mo lang yan ng length ng longitudinal. So 1.0 ang ating beta, so ang effective length natin is ganun pa din, no? So ang length mo sa longitudinal is 152.4. Again, pag sinabing longitudinal, yun yung length parallel dun sa direction ng load. Yan. So, kung pag ganun yung load, pa-horizontal yung load, pa-horizontal din yung longitudinal welds, no? Times lang natin ng 2 kasi dalawa yung nakikita mo, 152.4. So, we have R sub NWL equals 650.521305 times 152.4 times 2. So this is 198.278.8938 Newton. Okay? So in kilonewton, this is 198.278.8938 kilonewton. Next, R sub N, transverse naman. Yung transverse naman daw. So 650.521305. Ang length natin sa transverse is 102. And then isa lang siya, yung nakikita nyo sa figure. So times natin to na 102. So we have 66,353.17311 Newton. In kilonewton, R sub NWT is 66.353.17311 kilonewton. Okay? Ayan. Then, compare na natin itong dalawang nominal strength kung alin ang mag-govern. So, for the first one, add lang daw natin yung dalawa. So, that is 264.6320669 kilonewton. Then, for the second nominal strength, 0.85 nung longitudinal plus 1.5 nung transverse. No? So, 0.85 ng longitudinal, add natin sa 1.5 nung transverse. So, that is 268.0668194 kilonewton. And then, yung mag-govern daw is yung mas mataas dito sa dalawang to. No? So, that is 268 kilonewton. Okay? So, ang tanong is allowable value of P. So, again, i-compare natin yung demand sa capacity. Okay, so ang capacity ng ating isang combination ng longitudinal at ng transverse, that is 268. Be careful lang kasi yung nagamit na natin is yung may factor of safety na, no? So, ibig sabihin, dapat may factor of safety na to. So, lahat yan may factor of safety na. Baka lang kasi i-divide mo ulit. Yan. 650 na kasi yung ginamit natin, no? Sa pag-compute ng mga RN. So, lagyan ko lang ng symbol na factor of safety para hindi malito. Na-divide na natin yan. Okay? Yan. So, itong nakuha natin, may factor of safety na to, no?
So, yan na yung capacity niya, 268. And then, the demand, based dun sa figure, kung titingnan nyo yung figure, may force P to the left, tapos may force P to the right. And then, kung makikita nyo yung cross-section natin, dalawa yung welds. Ibig sabihin, may weld yan dito, no? May welds dyan, meron dito, tapos meron din dito sa kabila, no? Yan. Okay? So, ibig sabihin yung force P na nakikita nyo dito sa figure, pagdating dito sa cross-section, syempre mahahati yan dun sa dalawa mong welds, no? Yung kalahati ng force P dito mapupunta, and then yung isa dito kalahati. Ang demand ng isang combination ng welds is P over 2, diba? Kasi dalawa eh. Dalawa yung welds, so dalawa yung sasalo, magtutulungan sila para mabuhat yung force P. So, yung force P, hatiin mo dun sa dalawa. Therefore, the value of force P, lipat lang natin si 2 sa kabila. So, para siyang mata-times ng 2, no? Therefore, we have 536.1336387 kilonewton. Okay? And that is letter C.